Mga kapatid, may nangyayari sa Eastern Europe na dapat nating bigyang pansin. Hindi ito simpleng headline, kundi palatandaan ng isang mas malalim na katotohanan tungkol sa modernong digmaan at ang tunay na halaga ng kapangyarihan. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa Ukrainian Ministry of Defense, mahigit 800 hanggang 1,200 sundalo ng Russia ang nawawala bawat araw sa labanan, isang numerong halos hindi kapanipaniwala para sa isang konflikto na tumatagal na ng halos 3 taon. Hindi ito propaganda, hindi ito eksaherasyon. Ito ay resulta ng isang estratehiya na umaasa sa dami ng tropa kaysa sa kalidad ng taktikal na pag-iisip. Bilang isang dating military officer na nakakita ng realidad ng armed conflict, alam kong ang mga numerong ito ay kumakatawan sa mga pamilyang nasira, sa mga komunidad na lubos na nabago, at sa isang bansa na patuloy na nagbabayad ng mataas na presyo para sa geopolitical ambition ng ilang nakaupo sa kapangyarihan. Ang Ukraine ay nagbubunyag ng isang mahalagang leksyon. Sa modernong digmaan, ang brute force ay hindi na sapat. Ang technological superiority, international support, at ang determinasyon ng mga taong lumalaban para sa kanilang kalayaan, ito ang mga bagay na tunay na bumubuo ng tabumpay. Ang Russia, sa kabila ng kanyang historical military might, ay nakakaranas ngayon ng strategic bleeding, isang kondisyon kung saan ang losses ay lampas na sa sustainable levels. Samahan niyo ako sa pag-unawa sa mas malalim na implikasyon ng digmaang ito, sapagkat ang nangyayari sa Ukraine ay reflection ng kung paano umuusad ang global power dynamics sa ating panahon. Tignan natin ang mga numero ng mas malalim, mga kapatid. Noong nagsimula ang full-scale invasion noong February 2022, ang Russia ay may mahigit 900,000 active military personnel. Mayroon silang armada ng tanks, artillery systems, at air superiority na dapat sana ay nagdulot ng mabilis na tagumpay. Ang expectation ng buong mundo, kasama na ang maraming Western intelligence agencies, ay tatagal lang ang Ukraine ng ilang linggo, marahil isang buwan kung maswerte. Pero alam ninyo kung ano ang nangyari. Ang mga Ukrainian forces armed hindi lamang ng modern weapons, kundi ng isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong military budget. Ang desperasyon ng isang bansang lumalaban para sa sariling survival ay tumayo at lumaban. At 3 taon pagkatapos, nandito pa rin tayo pinag-uusapan kung paano ang Russia ay unti-unting nauubos ang kanilang military capability. Ang mga kamakailang intelligence reports ay nagpapakita na ang Russian casualties, kasama na ang killed, wounded at missing in action, ay umabot na sa mahigit 700,000 personnel. Isipin ninyo yan, 700,000 sundalo. Para sa perspective, yan ay katumbas ng buong populasyon ng mga major cities dito sa atin. Yan ay mga anak, mga ama, mga kapatid na hindi na uuwi sa kanilang mga tahanan. At ang pinaka nakakaalarma dito ay ang trajectory. Noong simula ng conflict, ang daily casualties ay umabot sa 200 hanggang 300. Ngayon, ayon sa Ukrainian defense officials, madalas nang umabot sa 4 digits, 1,000 o higit pa sa isang araw. Ang tanong na dapat nating itanong ay simple, bakit? Ano ang nagbago sa battlefield dynamics na nagresulta sa ganitong catastrophic rate ng losses? Una sa lahat, kailangan nating maintindihan ang Russian military doctrine. Ang Russia ay matagal nang gumagamit ng so-called meat grinder tactics. Ito ay isang approach na nanggaling pa sa panahon ng Soviet Union, kung saan ang sheer numbers ng tropa ay ginamit para lamunin ang defensive positions ng kalaban. Hindi ito sophisticated, hindi ito elegant, pero historically ito ay effective. Lalo na noong World War II, kung kailan ang Soviet losses ay umabot sa tens of millions, pero eventually ay nakapagwagi sila laban sa Nazi Germany. Ang problema ay hindi na tayo nasa 1940s. Ang modern warfare ay fundamentally different. Ang technology, drones, precision-guided missiles, real-time intelligence gathering, satellite surveillance ay nag-level ng playing field sa paraang hindi natin maiisip dati. Ang isang small Ukrainian unit na equipped ng Turkish Bayraktar drones o American HIMARS systems ay kayang sirain ang isang entire Russian battalion sa loob ng ilang minuto. Ang traditional advantage ng Russia na ang kanilang numerical superiority
ay nawawalan ng relevance sa harap ng technological asymmetry. Pangalawa, at ito ay crucial na point, ang moral factor. Ang mga Ukrainian soldiers ay lumalaban para sa kanilang mga tahanan, para sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang sovereignty. Karamihan sa kanila ay dating civilians, mga guro, engineer, artists na pinilit ng kalagayan na hawakan ang armas. Pero ang kanilang motivation ay crystal clear. Samantala, maraming Russian soldiers, lalo na yung mga na-mobilize through forced conscription, ay hindi alam kung bakit sila nandoon. Nakita natin ang mga videos ng captured Russian POWs na nagsasabing sinabihan lang sila na ito ay training exercise, nasasaglit lang sila sa Ukraine, na welcome sila bilang liberators. Ang reality na kanilang naharap, ang fierce resistance, ang urban warfare, ang constant threat mula sa drones na nakabantay sa itaas, ay malayo sa kanilang expectations. At kapag ang isang sundalo ay walang clear understanding kung bakit siya lumalaban, kapag wala siyang personal stake sa outcome, ang kanyang effectiveness ay drastically reduced. Ito ay basic military psychology na alam ng bawat seasoned commander. Pangatlo, ang logistical nightmare na kinakaharap ng Russian forces. Ang Ukraine ay malaking bansa, halos singkalaki ng Texas sa United States. Ang pagmamaintain ng supply lines sa ganitong vast territory, lalo na kapag ang mga supply routes ay constantly targeted ng Ukrainian artillery at partisan forces, ay isang monumental challenge. Nakita natin ang reports ng Russian units na kulang sa ammunition, sa pagkain, maging sa basic winter clothing. May mga kwento pa nga ng soldiers na umuuwi sa Russia to buy their own equipment dahil hindi sila nabibigyan ng sufficient supplies. Isipin ninyo yan, isang supposedly modern military power na hindi kayang i-provision ang sariling troops sa frontline. Ito ay indicator ng systemic problems sa Russian military infrastructure, problems na hindi mabilis na maresolba kahit gaano karaming pera ang ihagis mo sa problema. Ngayon, usapan naman natin ang strategic implications ng ganitong scale ng casualties. Ang Russia ay may population na mahigit 140 million, significantly larger than Ukraine's pre-war population na around 40 million. Sa papel, dapat may demographic advantage sila. Pero ang reality ay mas complicated. Ang Russia ay meron ng existing demographic crisis bago pa mag-start ang digmaan. Ang kanilang birth rate ay mababa, ang average age ng populasyon ay tumataas, at ang economic opportunities sa maraming regions ay limited. Ang combination ng wartime casualties, ang mass exodus ng young educated Russians na tumakas sa bansa para makaiwas sa conscription, at ang long-term effects ng economic sanctions ay lumilikha ng perfect storm para sa Russian society. Ito ay hindi lamang military problem, ito ay existential demographic challenge na mag-a-affect sa Russia for generations to come. Ang economic dimension dito ay equally troubling para sa Russia. Ang pagpapanatili ng ganitong scale ng military operations ay lumalamon ng napakalaking resources. Ang Russian defense budget ay umabot na sa estimated 40% ng total government spending. Isang unsustainable level para sa kahit anong economy. Oo, ang Russia ay may significant oil at gas reserves, pero ang Western sanctions ay significantly limited ang kanilang ability to monetize yung resources na yan. Ang access sa advanced technology, sa international financial systems, sa global markets, lahat yan ay restricted. At habang tumatagal ang digmaan, habang tumataas ang costs, hindi lang financial costs, kundi social at political costs, ang pressure kay Putin ay tumitindi din. Pero huwag tayong magkamali mga kapatid. Ang Russia ay hindi surrender anytime soon. Ang authoritarian regimes ay may historical pattern ng willingness to absorb catastrophic losses para lamang mapanatili ang political narrative ng strength. Si Putin ay nag-invest ng kanyang entire political capital sa digmaang ito. Ang kanyang legitimacy bilang strongman leader ay nakadepende sa perception ng Russian power at prestige. Ang pag-amin ng defeat o kahit ang pagpasok sa negotiations na makikitang sign ng weakness
ay potential death sentence para sa kanyang regime. Kaya kahit ano pang losses ang kanilang tiisin, kahit gaano pa kalaki ang economic pain, ang expectation ay magpapatuloy sila sa grinding warfare strategy, umaasang mauuna pang mapagod ang West sa pagsuporta sa Ukraine. At dito pumapasok ang crucial role ng international community. Ang Ukraine ay umaasa sa continuous military at financial support mula sa NATO countries, particularly sa United States at European Union. Pero nakikita natin na ang political will sa ilang countries ay nagsisimula ng manghina. May mga voices na nagsasabing masyadong mahal na ang support na dapat nang mag-negotiate para sa peace, na kailangan nang mag-compromise. Ang problema sa ganitong thinking ay hindi ito tumitingin sa bigger picture. Ang pagpayag na matalo ang Ukraine ay hindi simpleng geopolitical loss. Ito ay signal sa buong mundo na ang military aggression ay pwede pang effective tool ng state policy sa 21st century. Kung papayagan nating manalo si Putin through sheer attrition, ano ang message na nire-release natin sa ibang authoritarian leaders na may territorial ambitions? Na pwede nilang gawin ang gusto nila, na ang international law ay walang teeth, na ang sovereignty ng smaller nations ay dispensable kapag nakaharap nila ang larger power. Ang mga developments sa Ukraine battlefield ay hindi isolated incident. Ito ay test case para sa post-Cold War international order. Ito ay about kung mananaig pa ba ang principles na we've supposedly upheld since World War I, ang territorial integrity, ang self-determination, ang peaceful resolution ng conflicts. Ang bawat Russian soldier na nawawala sa Ukraine ay hindi lang statistics. Ang bawat casualty ay reflection ng isang larger struggle between two visions ng mundo. Ang isa kung saan ang might makes right at ang isa kung saan ang rules-based order ay may kahulugan. Kaya habang tinitignan natin ang mga shocking numbers ng Russian casualties, habang binabasa natin ang reports ng Ukrainian counteroffensives at Russian retreats, kailangan nating magtanong sa sarili natin, ano ang ating papel dito? Bilang Pilipino, bilang citizens ng isang bansa na rin naman ay dumaan sa colonial struggles at fights for independence, ano ang ating responsibility sa global conversation na ito? Hindi tayo direktang involved sa conflict, pero ang outcome ng digmaang ito ay mag-affect sa lahat ng tao sa mundo, sa economic stability, sa energy prices, sa food security, sa precedents na itatakda para sa future conflicts. Ang pag-intindi natin sa complexities ng situation, ang pagiging informed natin tungkol sa realities ng modern warfare, ang pagsuporta natin, kahit moral support lang, sa principles na naniniwala tayo. Yan ay part ng ating obligation bilang engaged global citizens sa rapidly changing world na ito.